Kailangan mahanap ko ang babae ito. Pero saan? Saan ko siya ulit makikita? Amo, akala ko ba bibili niyo naman ito si Ate Erica na ginawa niyo yung gusto niyo? Ang dami-dami na nga po nang kinuha ang pera para sa inyo. Bakit ka ba nakikialam? Gusto mong samayin ka? Tatanong lang naman, Amo. Naawa lang naman po ako sa kanya eh. Baliw naman yan. Pabayaan mo. At saka kapag binilang ko yan ang manika, baka may hindi na niya gagawin yung gusto kong pagawa sa kanya. Ang laki pa naman ang plano ko sa kanya. Anong plano? Ay, kapag tapos na akong pakinabangan siya sa pagnanakaw, ipapasa ko naman siya doon sa kasa. Nako, siguradong pagkakagulo niya doon. Maganda siya at mukhang sariwa. Pagkakaguluhan niya ng mga parokyano. Ay, nako. Ngayon ko nararamdaman pag wala si Rosalinda. Siya kasi ang mahilig mag-ayos ng mga bulaklak na yan eh. Tama ka, Tito. Alam mo, ito pa naman yung pinaka-paboritong ginagawa ni Pest. Bakit ba tunog ng tunog yung cellphone mo? Kanina ka pa dyan eh. Po? Nakikipagligawan ka ba? Eh, hindi po. May tinignan lang po ko. Pwede rin isang to. Wala namang ginawa kundi tumex din ang tumex. Siguro tinitext mo yung nililigawan mo, ano? Naskot! Lagi. Baka may idea ka kung sino nililigawan ito. Ha? Ano ba? Alam mo ba? Wala. Dapat alam mo. Eh, di ba? Eh, lagi mong kausap yan, ha? Baka nasabi niya sa'yo. Ay! Huwag mong itatago sa akin, ha? Naku, Tito, hindi po. Wala po talaga akong alam. Promise. 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 Okay. Basta pag meron kang idea, ha? O nalaman, sabi mo kagad sa akin, ha? Dahil gusto ko na tagalang makilala yung nililigawan ni Rico. Erica! Apo ko! Oh, apo ko. Erica, apo ko, miss na miss kita. Ang ganda-ganda ng batang to. Paano Fernandez eh?
iiyaw mo na si Erika sa amin. Oo. Gaya ho ng pinangako ko. Salamat. Salamat, Fernando Jose. Salamat at pinagkakatiwala mo sa amin si Erika. Kahit na alam mo... Alam ko na ho ang totoo. Nay. Tinahog mo kong inay. Dahil inaho kayo ni Rosalinda at asawa ko siya. Kaya sa tingin ko ho, na tama lang na tawagin ko din kayong inay. Fernando Jose. Nakapag-usap na ho kami ni Tito Alfredo. Alam ko ho na hindi kayo ang pumatay kay Papa. Kaya kung meron ho sa atin kailangan humingi ng tawad, ako po yun. Tawad po, Nay. Sana'y nandito si Rosalinda ngayon. Sana'y nakita niya nagkaayos na tayo. Kung nasan man si Rosalinda ngayon, sigurado ako nakikita niya ang lahat ng nangyayari ngayon. At sigurado ako na masaya siya. Mahal pa rin talaga ni Fernando sa si Rosalinda, no? Ikaw lang naman ang matyaga eh. Sa tingin mo ba, agad-agad mababaling sa'yo ang pagtingin ni Fernando Jose? Siyempre hindi. Kamamatay lang kaya ni Rosalinda, no? Alam ko yun. Pero naniniwala pa rin ako na panapanahon lang yan. Na darating din ang pagkakataon ko kay Fernando Jose. At kapag nangyari yun, hindi ko palalampasin yun. Eh bakit hindi mo kaya itry mamayang gabi? Di ba sabi mo, off yung mga katulong na sa bahay. Tapos si Erika, nasa mga lola niya. Perfect ang timing at scheme mo mamayang gabi, Mare. At kung tama ang ulat ng panahon, malamig at maulan mamaya. Kailangan mo ng human blanket. Bakit nga ba hindi? Ate Erika, naalala mo ba ang nana at tatay mo? Naalala din. Minsan-minsan. Ikaw? Ako? Wala na akong nanay at tatay. Saka, wala na din akong mga kapatid. Kaya, nagtsatsaga na lang ako dito. Kahit ayaw ko kay Mr. Reyes. Sungit na. Mabandot pa. Musungit nga ni Amo. Pero sabi niya Robin Hood daw siya. Sus, binobola ka lang nun. Ang totoo, magnanakaw yung dati. Kaso, nahuli siya. Tsaka, tinusok pa siya sa mata. Kaya hindi na siya makapagnakaw. Kaya, tinutuloy na sa'yo lahat ang alam niya pagnanakaw. Ginagamit ka lang nun. Nakakalungkot naman. Bebeng, gusto ko lang umuwi sa amin. Hayaan mo. Pag may pagkakataon,